Sa unang araw ng kanyang kasal, ayaw ni Steven na mag-aksaya ng oras. Agad niyang kinontak ang kanyang pinagkakatiwalaan sa villa. Malalaman niya ang tungkol sa babaeng nakatira doon. Sino ba talaga ang babaeng iyon? Bakit maling tao ang nakuha nila? Samantala, si Camila, isang babaeng dapat makakuha ng luho sa halip ay nabubuhay sa paghihirap. Here, sir, this is Lady Amara, and these are the clock you say. Ginamit ni Lady Amara noon. Ayon sa utos mo, may dinala kaming babae sa apartment na may suot nitong orasan, ulat ng mayordomo. Tinitigan ni Steven ang mga litrato. All this time, ayaw niyang makilala ang babaeng nakatira sa villa na ito dahil sa tingin niya ay napakadiri ng babaeng iyon. Palaging sinusubukan na akitin siya upang makuha ang lahat ng mga kayamanan na mayroon siya. Ngunit ito pala ang pinakamalaking pagkakamali niya. Hindi siya, niloko niya ako, yung babaeng nakasama ko noon sa hotel. Siya yung babaeng naging asawa ko ngayon, ani Steven. Siyempre, laking gulat ng mayordoma. Hanapin ang impostor na ito, at i-block ang lahat ng pinansyal na pag-access na mayroon siya. Hindi natin siya hahayaang mamuhay ng magandang buhay ng pandaraya, sabi ni Steven. Opo, Ginoo, hindi lang iyon ang ginawa ni Steven. Agad din niyang pinakilos ang lahat ng mga tauhan niya para hanapin ang kinaroroonan ni Amara. Makukuha niya ang nararapat sa kanya. Anyway, hindi gagawin ni Steven pakawalan ng babae sa kanyang masamang pagtrato. Mismong si Amara naman, pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga nang marinig na lamang niya sa may-ari ng apartment ang insidente kung saan hiniling ni Franco sa lahat ng residente ng apartment na huwag nang gambulin pa si Camila. How could you allow that? Wala ka bang balak na labanan siya o kahit man lang tumanggi sa hiling niya? Bakit ang dali-dali mo sa kanya? Stupid. Pakiramdam ni Amara ay hindi na niya mapigilan ang sarili. Masyado siyang nagpanik ngayon. Ayaw niyang may mangyari pa sa kanya pagkatapos nito. Sa lahat ng kaya niyang gawin gamit ang kanyang kapangyarihan, sa tingin mo ba mananalo ako pagdating sa pakikipaglaban sa kanya? Para sa akin iyon ay parang paghuhukay ng sarili kong libingan. Mas gugustuhin kong matalo kaysa makipag-ugnayan sa isang miyembro ng pamilyang Richards. Sila ay isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod na ito, hindi ako baliw, Amara. Sabi ng may-ari ng apartment para ipagtanggol ang sarili. Ang tanga mo at hindi mapagkakatiwalaan. Ang duwag mong lalaki. So sorry I gave you so much satisfaction. Ano na naman ba ang dapat kong gawin? Ang daming masamang nangyari sa akin. Since when I have to take responsibility for the problems you caused or since when I have to find a solution for the mistakes you did? Sagot ng lalaking mukhang walang pakialam. Lalo nitong ikinainis si Amara. Nang hindi na naghintay ng tugon mula kay Amara, agad na isinara ang telepono. Inihagis ni Amara ang kanyang cellphone sa kama at hindi nag-alala kung masira man ito. Hindi mapigilan ni Amara ang pagmumura para ilabas lahat ng galit. Si Amara, na noong mga oras na iyon ay sinisigurado na sa oras na ito ay ligtas pa siya, ay mas nagulat nang makita niyang hindi na magagamit ang kanyang credit card. Noong una, gusto niyang mag-shopping para harapin ang kanyang stress, pero kinailangan niyang pagtawanan ng maraming tao sa shopping center dahil sa credit card na hindi magagamit. Sa gusto o hindi, ibinalik ni Amara ang lahat ng halos binili niya doon at lumakad na lang palayo dahil hindi niya matiis na pinagtatawanan siya ng maraming tao. Ngayon pati lahat ng credit card ko ay na-block na. Alam na ni Mr. Richards ang lahat. Pati si Mr. Richards alam na ngayon ang tungkol sa mga kasinungalingan ko. Ano bang dapat kong gawin? Mamamatay na talaga ako. Alam ni Amara na sa oras na ito, tiyak na hinahanap siya ni Steven. Dapat siyang magtago sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, syempre, mas lalo niyang kinaiinisan si Camila. Kung pagkatapos nito ay may pagkakataon pang maghiganti, syempre, hindi sasayangin ni Amara ang pagkakataong iyon. Sisirain niya si Camila hanggang sa huli, kahit hanggang sa wala na ang babaeng iyon sa mundong ito. How dare you, Camila? That time inamin niya na galit siya sa lalaking nakatulugan niya 4 years ago sa hotel. And now, how come she's with Mr. Richards? Even married him, you hypocritic woman. Galit talaga sa'yo. Oo, alam na ni Amara ang tungkol sa kasal ngayon dahil nalaman niya agad ang dahilan kung bakit lahat ng credit card niya ay na-block. Pakiramdam ni Amara ay inihihiwalay niya ang kanyang sarili.
Napilitan siyang umupo ng isa sa mga apartment na malayo sa lungsod. Kahit sa malalayong lugar, isang rundown na apartment na hindi komportable na tumira dahil wala na siyang masyadong pera. But that was fine, for the time being, she just want to make sure na walang makakahanap sa kanya dito. Sa kanyang pribadong silid, binuika ni Steven ang mga larawan ng kanyang mga anak. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng lalaki, ngunit malalim ang kanyang mga mata. Hinaplos ng kanyang hinlalaki ang litrato. Parang nagkaroon ng bond, kahit papaano, may matinding pagnanasa sa loob ni Steven na makilala sila. Nakokonsensya siya dahil wala siya roon para sa kanyang mga anak. Ilang taon na ba siyang na-miss? 3 taon. Kailan ko sila makikilala? Ang tanong na patuloy na umiikot sa utak niya ngayon. Hindi inaasahan ni Steven na all this time, siya ang ama ng mga quintuplets. Hindi na napigilan ni Steven ang pagnanais na makilala ang kanyang mga anak. Agad siyang nagmaneho papunta sa apartment ni Camila. Ngayon ay nasa tapat na ng apartment ni Camila si Steven. Ngunit bumalik ang pagdududa sa loob ni Steven. Samantala, sa loob, naglalaro ang mga quintuplet kasama si Faith. Naalimpungatan sila dito bago tuluyang nakarinig ng tunog ng kampana. Napatingin si Faith sa pinto. Sandali lang, titingnan ni tita kung sino ang darating, sabi ni Faith sa mga quintuplet. Napatingin si Faith sa kaharap niya. Oo, sino ka? Agad na tumakbo ang mga curious na quintuplet patungo sa pinto. Napatitig sila sa figure pati na rin ang iba't ibang gamit na dala nito. Sa tirahan ni Miss Camila Elizalde, tanong ng lalaki. Mukhang nalilito si Faith, pero tumango pa rin siya. Oo, pwede ba kitang tulungan? Eto pong padala para sa mga quintuplets, sabi ng lalaki. Nagkatitigan ang mga quintuplets sa kalituhan. Anong dala niyo? Tanong niya. Mga laruan, pagkain, at iba pa, sabi ng delivery person. Nagkakagulo na si Faith at ang mga quintuplet. Sino ba talaga ang nagpadala nito? Sino ang nagpadala nito? Tanong ni Faith. Ngumiti lang ang naghatid. Nag-request ng confidentiality ang sender, Miss. Samantala, sa isang banda, mag-isang nakaupo si Camila sa kanyang silid. Sa totoo lang, hindi talaga siya komportable sa mansyon. Siyempre, ang mabuhay sa iisang bubong na may mangkukulam ay hindi nakakatuwa para kay Camila. Ngunit walang ibang pagpipilian si Camila. God, hanggang kailan ako magdurusa sa pamumuhay kasama these annoying people? Matatapos o hindi nasa kamay ni Steven ang desisyon ng contract marriage. Wala talagang kapangyarihan si Camila. Umaasa lang si Camila na hiwalayan siya ni Steven. Umangat ang sulok ng labi ni Camila. Hindi makapaghintay na dumating ang oras na iyon. Samantala, tila, inanyayahan ng ina ni Steven si Ivana na pumunta sa kanyang mansyon. Nginitian ni Ivana ang nanay ni Steven at niyakap siya kaagad pagdating nito. Matagal ka nang hindi nakapunta dito. Umupo ka na. Nagtungo pa sa kusina ang ina ni Steven para maghanda ng pagkain at inumin para masiyahan si Ivana. Bakas sa mukha niya ang sobrang saya dahil sa pagdating ng kanyang paboritong son daughter-in-law dito. Pero agad ding nawala ang ngiti niya nang makita niya si Camila sa iisang kusina. Itong babaeng walang galang, malas na nakilala kita, sabi ni Mrs. Steven. Si Camila naman, parang walang pakialam ang babaeng iyon. Nagpunta lang siya sa kusina dahil nagugutom siya. Kumuha ng ilang merienda para sa kanyang mag-isa sa silid. Anong bangungot ko kagabi na kailangan kong makilala ulit ang bruhang ito? Ganon din ang inis ni Camila. Natapos na si Camila at aalis na sana, ngunit nang babalik na sana si Camila sa kwarto, hindi niya sinasadyang nakita si Ivana sa sala. Hindi na mamalayan ni Ivana ang kanyang pag-iral kaya agad siyang naghanap ng ligtas na lugar para makita ang ginagawa ng babae doon. Di nagtagal, bumalik ang nanay ni Steven na may dalang dalawang inumin at ang ilan ay espesyal na nagdala ng merienda. Ilang saglit pa ay parang nag-uusap sila at mukhang tuwang-tuwa, walang pinagkaiba sa magkakaibigang matagal ng hiwalay. Pero hindi iyon ang pangunahing punto, mas nabigla si Camila nang marinig ang pinag-uusapan ng mga babaeng ito. Siyempre, si Camila ang pinag-uusapan nila, mas tiyak ang planong paalisan si Camila. Hindi mo naman hahayaang magpatuloy silang dalawa, diba? Hindi rin ako papayag niyan. Tumingin si Ivana sa malalim na pag-iisip. Matagal na niyang binabalak na alisin si Camila sa buhay ni Steven.
Hindi ko alam ang tamang oras para gawin to, tita. Pero, okay lang ba? Tanong ni Ivana. Nagpanggap pa rin siyang inosente sa harap ng ina ni Steven. Siyempre, iyon ang kanyang diskarte. Bahagyang napangiti ang nanay ni Steven nang makitang ganito ang nalilito at guilty na ekspresyon ni Ivana. Sa kanyang mga mata ay parang isang napakagandang bata. Mas lalo niyang minahal si Ivana. There's no need to feel so guilty, Ivana. She deserves to be treated badly. Dahil masama siya sa sarili niya. Malapit na siyang makaalis dito, sagot ng ina ni Steven. Umangat ang ulo ni Ivana na interesado sa sinabi ng ina ni Steven. I don't want to be too selfish here, ani Ivana na may malungkot na mukha. You're not selfish at all. We'll get rid of her. Ako mismo ay hindi panindigan mo pa siya dito. She's not the mistress of this house, but still, nakakainis yung presence niya. Nagulat si Ivana. Alisin mo sa anong paraan? Paano si Steven? Anong sasabihin niya? Tita, ayokong isipin ni Steven na masamang babae ako. Hindi naman ako masama. Calm down, Ivana. We just have to arrange it very neatly. Don't make people suspicious, let alone leave traces that lead to us, sabi ng ina ni Steven. Maging si Mrs. Steven ay sadyang nag-utos sa mga tao sa bahay na huwag maglibot sa sala. Kaya malaya silang makapagsalita tungkol sa kanilang masasamang plano. Tumingin sa kanila si Camille gamit ang maput niyang tingin. So ano ang dapat nating gawin? Tanong ulit ni Ivana. Ipakita mo na parang gusto na niyang tanggalin ang sarili niyang buhay. Sa ganoong paraan, walang maghahinala na tayo ang may kasalanan. Napangiti si Ivana, pakiramdam na ito ay isang bagay na kawili-wiling gawin. Can't wait to get rid of Camilla para bumalik siya bilang nag-iisang babae sa buhay ni Steven. Okay, papakinggan ko kung ano ang plano at kung ano ang gagawin ko mamaya. I will try to do whatever can make the plan run very smoothly, ani Ivana. Talagang may tiwala ako sa iyo, tita, sabi ni Ivana. Masiglang ngumiti ang ina ni Steven. Ikaw ang pinakamahusay na manugang, sabi niya. Tahimik kaagad na pumunta si Camilla sa kanyang silid nang hindi man lang gumawa ng kahit kaunting ingay. Siyempre, ayaw nilang malaman ng dalawa. Hindi niya napigilan ng matinding galit sa kanyang puso matapos marinig ang pag-uusap ni Ivana at ng kanyang biyenan. Ngayon ay wala sa mood si Camilla na tamasahin ang ilan sa mga prutas na kinuha niya mula sa kusina kasama ang isang baso ng gatas. Sa ilang sandali ay hindi niya alam kung ano ang gagawin para makatakas sa balak ni Ivana at ng kanyang biyenan. Napalingon si Camilla sa nag-vibrate niyang cellphone. Parang may message galing kay Steven. Uuwi na ako. May gusto ka bang dalhin? Ngumuso si Camilla. Oo, dalhan mo ako ng bomba. Gusto kong bombahin ang pinakamamahal na ina at manugang na iyon. Gustong-gustong ipadala ni Camilla ang mensaheng iyon dahil sa inis. Pero nagtiis siya. Nakakainis talaga mga babae. Anong sabi nila? Tanggalin mo ako. Dapat may balak silang patayin ako. Ha, makikita natin. Sa panaginip mo lang mangyayari. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Dapat mag-ingat ka. Hindi na kailangan. Sinagot ni Camilla ang kanyang mensahe. Naglalagay ng tandang padamdam upang ilarawan kung gaano siya inis. Samantala, sa baba, nakita ni Franco si Ivana na nakikipag-usap sa kanyang ina. Napansin din agad ni Ivana ang kay Franco na presensya. Ibinigay ni Ivana ang code sa nanay ni Steven para huminto ang kanilang pag-uusap tungkol sa pananakit kay Camilla. Lumapit si Franco. Alam na alam ni Franco kung gaano kalapit ang kanyang ina at si Ivana. Mahuhulaan na hindi gusto ni Ivana si Camilla bilang kasalukuyang asawa ni Steven. Ah, Franco, umuwi ka na, sabi ng kanyang ina. Ngumiti lang si Franco. Mom, sabi ni Dad gusto ka daw niyang makausap, sabi niya. Sumimangot si Mrs. Richards. Totoo ba? Hinihintay ka niya sa kwarto. Ah, kung ganoon. Ivana, kayo ni Franco ay nag-uusap hanggang sa pagbalik ko, okay? Hindi magtatagal si tita. Ivana smiled sweetly. Alright, auntie. At ngayon, si Franco at Ivana na lang. Noong una, nakayuko si Ivana. Napaka-awkward ng existence ni Franco dahil hindi naman siya close sa lalaking ito. Hanggang sa tinawag ni Franco ang pangalan niya. Ivana, ha, magiliw na tugon ni Ivana. Isang ngiti ang ibinigay ni Franco sa kanya. Mukhang masaya talaga.
Ano ang pinag-uusapan yung dalawa kanina? Tanong ni Franco. Kitang-kita ni Franco ang pagtataka sa magandang mukha ni Ivana. Wala lang. Usapang babae lang. Walang importante, Franco. Bakit ganun? Alam mo ba, hindi ko rin gusto ang kasal ni Steven kay Camila, sabi ni Franco sa huli. Sinabi niya ito para gawin ni Ivana alam niyang nasa tabi niya. Laking gulat ni Ivana, syempre. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakauwi na si Steven, ngunit hindi napansin ng dalawang tao ang kanyang presensya. Medyo nagulat si Steven nang makita niya sina Ivana at Franco na magkatabi. Agad siyang nakaramdam ng kakaiba. Tahimik siyang nakikinig sa gustong pag-usapan ng kapatid at ni Ivana. Sigurado ako na hanggang ngayon ay hindi mo patanggap ang kasal ng kapatid ko at ng babaeng iyon, muling sabi ni Franco. Ikaw ano ba talaga ang intensyon mo? Tanong ni Ivana. Mukhang naiintindihan na niya kung saan patungo ang usapang ito. Bahagyang napangiti si Franco. Gusto ko si Camila, sabi ni Franco to the point. Muli, nagawa ni Franco na sorpresahin si Ivana. You explain to me. Ano gusto mo? Sabi ulit ni Ivana. Gusto niyang malinaw na malinaw. Nakangiting alam ni Franco, mismong si Steven ay napapikit pa rin nang marinig ang usapan ng dalawang tao. Ivana, halika na. Hindi na kailangang umarte na parang cute na babae sa harapan ko. Kanina pa kita hinahanap. Masyado kang nahuhumaling sa kapatid ko, no? Sabi ni Franco with that sly grin. Samantala, tahimik si Ivana. Hindi alam ang sasabihin. No need to worry so. I'm actually very happy, kasi ibig sabihin, pareho kami ng intensyon. To the point, sabi ni Ivana. Nagbago ang tingin ng babae. Hindi na kasing lambot at inosente gaya ng dati. Ngunit napakatalim at pagbabanta. Haha, finally nagpakita na siya ng totoong kulay niya sa harap ko. Simple lang. We're working together to mess up their marriage. Whatever we will do to achieve that goal, will be the perfect combination. And in the end, we will get what we want. You get Steven, and I pwede makipagbalikan kay Camila. Dapat alam mo, na si Camila girlfriend ko siya. Maraming mga kawili-wiling katotohanan na nakuha ni Ivana ngayong gabi. Pero kinuha siya ni Steven sa akin. And now, I intend to reclaim her. How is it? Interesado ka ba sa invitation ko? Matagal si Ivana bago tuluyang tumango ang babae. Lalong lumawak ang ngisi ni Franco. Sasamahan kita. Good, Ivana, good. Bumalik si Steven sa kanyang silid matapos makarinig sa usapan ng kanyang kapatid kay Ivana. Pumasok siya sa kanyang kwarto at agad na naabutan si Camila na natutulog na. Saglit niyang tinitigan ang babae. Napakakulimlim ng mukha niya. Iba kung gising ang babae. Magmumukhang mabangis ang mukha niya. Walang kamalay-malay na itinaas ni Steven ang kanyang kamay at hinimas ang tuktok ng ulo ni Camila. Nagulat ako, ang daming gustong makipaghiwalay ikaw at ako. Kung tutuusin, contract marriage lang ito. Ngunit napakaraming pagsubok. Pero dahil doon, mas gusto kong i-maintain itong kasal, ani Steven. Napagtanto man niya o hindi, mas nagiging possessive si Steven kay Camila. Sa lahat ng nangyari sa kanila, nadama ni Steven na sila ay sinadya upang magkasama. Camila, nagbago na ang isip ko, sabi ni Steven. Bumangon si Steven. May hinahanap siya, isang bagay na napakahalaga sa pagitan nila ni Camila. Iyon ay ang kanilang marriage contract review paper. Walang paligoy-ligoy, nagsindi ng lighter si Steven at agad itong sinunog. Sa presensya ng mga anak natin, I'm pretty sure, I will never let you go. Regardless of the absence of that feeling of love, and you who really hate me. I will change it. I can make you desperate of me. Hindi kita papakawalan, Camila at kung sino man yun, I assure you, walang makakasira sa'yo. Sabi ni Steven. Si Camila naman, walang alam ang babae sa sinabi ni Steven kanina. Boss, nahanap na namin ang kinaroroonan ni Amara. Nagtago siya sa isang liblib na apartment na malayo sa syudad. Nakatanggap si Steven ng ulat mula sa isa sa kanyang mga tauhan. Tumango si Steven bilang pag-unawa. Tambangan mo yung babaeng yun at dalhin mo sa akin. As soon as possible. Sige boss. Tapos nag-end na yung call. Pakiramdam ni Amara ay hindi na siya makasigaw pa nang nasa sasakyan na siya ng mga tauhan ni Steven. Hindi tumitigil sa pagre-rebelde si Amara, pero parang walang kwenta.
Ayoko talagang makulong. Nakita ni Amara ang isa sa mga lalaking tumatawag kay Steven at ipinaalam na nahuli na si Amara. Walang ibang nagawa si Amara kundi ang magmakaawa at magdasal na sana ay manatiling ligtas ang kanyang posisyon. Sa huli, ang sasakyan ay nagmamaneho patungo sa kinaroroonan ni Steven. Sa villa na tinitirhan ni Amara ng ilang taon. Itinulak ng malakas si Amara kaya bumagsak ang katawan niya. Nakayuko pa rin ang mukha niya. Ang mahaba at busot niyang buhok ay nakaharang sa paningin ni Steven na gustong tingnan ang mukha ng impostor. "Show your face," sabi ni Steven sa napakalamig na boses. Ayaw ni Amara kasi natatakot talaga siya. Pero mas natakot siya sa sinabi ni Steven. "Yung armas na hawak ko. Tatama sa noo mo ang bala sa loob kapag hindi mo ako sinunod." Ipinakita ni Amara kay Steven ang napakagulong mukha. Namumugto ang mga mata niya. Patuloy siya sa pag-iyak simula nang makarating kami dito. "Sir, nakikiusap ako. Palayain mo na ako," desperadong pakiusap ni Amara. Nagpapakita sa kanyang takot na tingin, umaasang makikiramay si Steven. Pero ang kasalukuyang kinakaharap ni Amara ay si Steven. Napakawalang kwentang bagay. "How dare you deceive me? Magpanggap na asawa ko." Pinapalitan ang kanyang posisyon sa pamumuhay sa Karangyan habang Camila, naghihirap siya sa pag-aalaga sa mga anak ko. Lalong lumakas ang iyak ni Amara sa narinig. "Hindi ko naman po talaga sinasadya, sir. This is all just a misunderstanding," Amara said trying to explain. Pero sa bawat paliwanag na lumalabas sa mga labi ni Amara ay lalo lang naiinis si Steven. "Tanggapin mo ang iyong pagkakamali o tahimik," sigaw ni Steven. Agad na tinakpan ni Amara ang sariling bibig. Nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Umihi pa siya ng pantalon. "Say, aminin mo lahat ng pagkakamali mo," sabi ni Steven. This time in a calmer tone, bagamat hindi nabawasan ang intensity ng nakakatakot na aura na binigay niya. Ngunit sa kasamaang palad, si Amara ay hindi nang ahas na magsalita ng kahit ano. Napatikip ang bibig niya, naiirita na si Steven. Itinutok niya ang armas sa pagkakahawak ni Amara. Napasigaw siya ng malakas dahil pinatamaan ni Steven ang kanyang pulso ng walang kaunting awa. Hindi lang isang kamay, kundi pareho. "Makulong ka. I will give you the most heavy punishment. And regarding that shot, it's because you're a thief. You deserve it." Pagkasabi noon ay ibinato ni Steven ang kanyang armas sa kanyang mga bodyguard. "Dalhin mo siya sa police station. Dalhin mo lahat ng ebidensya. Siguraduhin mong magtatagal siya doon. Naiintindihan mo?" "Opo, Ginoo." Tapos, umalis talaga si Steven doon. Samantala, si Amara, sobrang sakit pa rin ng babae. Hindi, pakiusap, hindi. Si Camila, na bihirang makita ang mga quintuplet pagkatapos ng ilang araw ng kasal, ay natural na namimiss sila. Pagka-uwi niya mula sa trabaho, dumiretso siya sa apartment at muling nakasama ang kanyang mga anak. Inaasahan ni Camila na maraming bagay ang itatanong sa kanya ng kanyang mga anak. "Gaano ka kabisi nitong mga nakaraang araw na halos hindi ka na namin nakikita sa apartment?" tanong ni Athena. "Naku, pasensya na, may mga dapat asikasuhin. Nga pala, may binili ako para sa inyo." Binuksan ni Camila ang ilang plastic bag na may laman na prutas at brownies para hindi na muling tanungin ang kanyang mga anak. Ang dahilan, hindi siya sigurado sa lahat na masasagot niya ang mga tanong mula sa kanila. Sa wakas, noong gabing iyon ay nakasama ni Camila ang kanyang mga anak. Gumagawa sila ng mga matatamis na bagay na magkasama tulad ng dati. Bahagyang naibsan ang pananabik ni Camila. Marami siyang naririnig na kwento mula sa mga quintuplet tungkol sa kani-kanilang mundo. Hanggang sa nakatulog na silang 5, saka lumabas ng apartment si Camila para bumalik sa mansyon ng asawa. Never realized na isa sa kanila ang nakaalam sa pag-alis ni Camila doon at sa huli, naging kainahinala. Pumunta na siguro si Mommy sa bahay ni Dad, ani Bettina na hindi pa nakatulog ng mga oras na iyon. Kinaumagahan, nagpasya si Bettina na pumunta sa opisina ng daddy nila. Kasama niya si Riley na aalis. "Medyo kinakabahan akong makilala si daddy ngayon," sabi ni Riley. Nakangiting alam ni Bettina kay Riley. "Don't worry, Riley. Daddy natin siya. We have to be used to and familiar with it. Dahil ayaw ni Mommy na magkita tayo kay Daddy, we have to meet her himself. You want them to stay together, right?" tanong ni Bettina.
Tumango si Riley. Of course. After I think about it, siya ang pinakaangkop na candidate para maging daddy natin, said Riley very confidently. Tumango si Bettina, kasi sabi ni Mommy, contract marriage lang daw ang kasal nila. That means very fragile pa rin ang bond between them. Iyon ang role natin dito. Kung alam ni Daddy na anak niya kami, siguradong mas magiging matatag ang bond ni Daddy at Mommy. Tumango si Riley bilang pag-unawa. Nasa harap na sila ngayon ng opisina ni Steven. Kasabay nito, nasa sasakyan si Steven at aalis na sana para sa isang mahalagang pagpupulong kasama ang kanyang mga kasamahan sa negosyo. Pero ninakaw ang mga mata niya dahil may nakita siya. Nanlilisik ang kanyang mga mata. May dalawang kambal sa garden ng kumpanya niya. Parang may magandang usapan. Sila na. Nagmamadaling bumaba si Steven sa kanyang sasakyan. Tumakbo siya papunta sa kambal. Si Bettina at Riley na abala sa pag-uusap ay nagulat sa presensya ng kung sino. Hey kids! Parehong hindi napigil ang lumingon. Ang tumawag pala sa kanila ay ang hinahanap nila ngayon. Daddy! Agad namang binati ni Riley si Steven bilang daddy. Natigilan si Steven pero ngumiti ang lalaki. Alam na nila, ang daming tanong sa utak niya. Nagpunta ka dito para hanapin ako. Tanong niya. Hula lang niya, pero agad namang tumango ang dalawang kambal. Oo, parehong excited na sagot. Napatawa si Steven sa kaibig-ibig na ugali na iyon. Daddy, gustong naming bumili ng ice cream. Gusto mo sumama? Tanong niya. Kakaiba ang pakiramdam kapag tinatawag niya ang sarili niyang daddy. Pero hindi kayang magsinungaling ni Steven sa sarili niya. May mainit na pakiramdam sa loob niya sa mga sandaling ito. Isang pakiramdam na bihira, o kahit imposibleng maramdaman niya. Anong klaseng pakiramdam ito? Ang ganitong pakiramdam ay banyaga sa akin. Maging ang kanyang mga magulang ay hindi maiparamdam kay Steven ang mainit na pakiramdam. Sorbetes. Ulit ni Bettina. Tumango si Steven. Oo, o kahit anong gusto mo, sabi ni Steven. Tila tuwang-tuwa sina Bettina at Riley sa narinig. Pareho silang walang pag-aalinlangan na tumango ng ulo. Gusto namin. Lumawak ang ngiti ni Steven. Okay, then, come on. It's a car, Daddy. Kukuha tayo ng ice cream niyan. Pinagsalikop ni Steven ang kanilang mga kamay. Ngunit pagkatapos, tumigil si Riley sa kanyang mga landas. Ano ito? Tanong ni Steven. Daddy, gusto kong mahawakan, sabi ni Riley. Natigilan si Steven. Maghawak ng bata. Hindi ginawa ni Steven. Pero, okay, halika na. Binuhat silang dalawa ni Steven. Mukhang masaya sina Bettina at Riley dahil ramdam nila ang atensyon mula sa daddy nila. Sa panahong ito, palagi silang naghahangad ng isang figure ng ama. And when they get it, both of them feel very grateful at ayaw bitawan si Steven. Kahit nasa sasakyan na sila, sa loob ay naroon ang sekretarya at ang driver. Laking gulat ng secretary aka Stacy nang makitang karga-karga ni Steven ang dalawang sanggol. Sir, pero hindi ba tayo magme-meeting? Tanong ng sekretarya. You will come as my representative. I have other important business. Now, you're out. Use another car to go to the meeting location, utos ni Steven. Pero sir, uulitin ko ba sa pangalawang pagkakataon? Tanong ni Steven. Baka sa titig ng lalaki na ayaw niyang mapabulaanan. Kaya naman, hindi maiwasan, bagamat inis na inis, bumaba ang sekretarya sa sasakyan. Ice cream shop. Dalhin mo kami sa livestock ice cream shop at ang pinakamahal, sabi ni Steven. Opo, Ginoo. Nagkatinginan sina Riley at Bettina. Pareho silang ngumiti ng makahulugan. Mayroon kaming isang cool na tatay. Mabagal na sabi ng dalawa. Pero naririnig pa rin ni Steven. Nang hindi napigilan ay lumabas na lamang ang kanyang mapang-akit na ngisi. Sobrang proud sa pakiramdam kapag cool siyang pinupuri ng sarili niyang anak. Samantalang ang sekretarya, sobrang sama ng loob at litong-lito pa rin ang babae. Nagtaka siya kung sino ang dinadala ng dalawang bata kanina. Imposible, wala naman sigurong anak sila ni Mr. President. Mariing tinanggihan ni Stacy ang naisip. But then, pero how come Mr. President really care about them? I really know that Mr. President really hates children because they are a bother. But that was... hindi talaga makapag-isip ng maayos si Stacy ngayon.
Nagbigay ng malaking kaligayahan si Steven sa kanyang mga anak. Maraming binili ang mga laruan. Napakaraming pagkain ang kanilang kinain na hinanggad ng kambal. Maging si Steven ay kababalik lang sa kanyang kumpanya nang magsimulang maging kulay kahel ang langit. Pinanood ni Steven sina Bettina at Riley. Kahit pa naniniwala talaga si Steven na ang dalawang batang ito ay kanyang laman at dugo. Gusto pa ni Steven na magpa-DNA test. Ito ay solely for additional, very concrete evidence for him to show Camilla later that it was really anak niya. Dahil alam ni Steven, umiwas sana si Camilla noong una. Sa patunay na iyon, hindi na makakaiwas si Camilla. Bettina, Riley, pwede bang makuha ni Daddy ang buhok mo? Tanong niya. Nagpalitan ng tingin sina Bettina at Riley. Buhok. Ulitin pareho. Oo, kailangan ni Daddy ng isang hibla ng buhok para sa bawat isa sa inyo, sabi ni Steven. Sa pagsasabi pa lang niyan, alam na nina Riley at Bettina na gusto talaga ni Steven na magpa-DNA test. So, hindi naniniwala si Daddy na biological children talaga kami ni Daddy. Sabi ni Riley. Siyempre, nagulat si Steven sa narinig. Paano malalaman ng 3 taong gulang na sanggol na ito ang tungkol sa kanyang mga intensyon? Hinawi ni Bettina at Riley ang ilang hibla ng kanilang buhok. Inilagay ni Riley ang kanyang buhok sa kanyang kanang kamay, at inilagay ni Bettina ang kanyang buhok sa kanyang kaliwa, si Steven. Eto, Daddy, inihatid ni Steven sina Bettina at Riley pabalik sa kanilang apartment. Actually, naguguluhan si Steven, how could these 2 girls come all the way to his company? Tandaan ang tungkol sa mga buhok. Parehong naiintindihan ang mga terminong medikal. Naging sama ng loob si Steven. Sila ba ay mga espesyal na bata? Sila ay napakahenyo. Napagtanto din ni Steven na maraming pag-uugali mula sa mga batang ito na imposibleng gawin ng mga batang kaedad nila. Ganoon din ang nangyari kina Dahlia at Athena noon. Tandang-tanda pa rin ito ni Steven. No need to get to the door, Daddy. We can do it ourselves, sabi ni Bettina. Riley, halika na. Tumango si Riley. Agad namang humulik ang dalawa sa pisngi ni Steven na nakayuko at agad na tumakbo palayo doon. Iniwan si Steven na walang imik na pinoproseso ang nangyari. Hinawakan ni Steven ang pisngi niya. Muli, sumilay ang ngiti sa kanyang gwapong mukha. My adorable baby girls. Hindi nagtagal at nalaman niyang totoo ang lahat ng hinala niya. Ito ay napatunayan ng mga resulta ng DNA na tumugma. Paulit-ulit niyang binasa ang mga resulta ng pagsusulit para lang matiyak na tama ang mga ito. Nakahinga ng maluwag si Steven. Paprotektahan kayo ni Daddy, no matter what. Dumating din kay Ivana ang kaligayahan sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng pagiging hiniling na magtulungan kahapon ng nanay ni Steven at ng kapatid din ni Steven, sa pagkakataong ito ay may alam siyang medyo nakakagulat at the same time nagdudulot ng gulo. Nakatanggap si Ivana ng ulat mula sa kanyang mga especially iya tungkol sa isang taong nagngangalang Amara. Sinabi ng kanyang pinagkakatiwalaang especially iya na ipinakulong ni Steven ang babae dahil sa panloloko. Kaya noong araw ding iyon, agad na pumunta si Ivana sa kulungan para hanapin ang isang nagngangalang Amara. Siyempre para makakuha ng maraming impormasyon mula sa kanya, pati na rin samantalahin ang babaeng iyon. Sino ang nakakaalam, ang babaeng iyon ay magdadala ng maraming benepisyo mula sa impormasyong mayroon siya. Hindi nagtagal ay nalaman niyang nakakulong si Amara. Sino ka? Agad na tanong ni Amara dahil hindi niya mapigilan ang pag-usisa. Mula nang makulong siya sa kulungan, walang nakarating upang makita kung ano ang kalagayan niya. Ang lahat ay tila naglaho sa lupa at wala nang pakialam sa kanya, na para bang isang bagay na napakahiyang makakita ng isang convict na katulad niya. Napangiti lang si Ivana sa tanong ni Amara, hindi niya agad sinagot ang tanong at saglit na napatitig sa itsura ni Amara. Bukod dito, may benda ang magkabilang pulso niya. Anong nangyari? Anong ginagawa ni Steven? Nakakakilabot. May kaugnayan ka ba sa isang taong nagngangalang Steven? Sa halip ay tinanong ni Ivana si Amara. Lalong kumunat ang noo ni Amara, hindi sanay na ibigay ang kanyang personal na impormasyon sa mga taong inaakala niyang estranghero. Sanay na siyang magbantay, siguro dahil sanay na rin siyang magsinungaling sa ibang tao, kaya nadagdagan ang kanyang pagiging maingat. Bakit mo pa ako tinatanong? At least ibigay mo muna ang pangalan mo bago magtanong tungkol sa personal ng ibang tao mga relasyon. Napangiti si Ivana nang marinig ang tono ni Amara,
isang tono na sa tingin niya ay medyo mayabang. You really are an arrogant person. Okay, you just want to know my name, right? My name is Ivana. I came here to make an offer and also cooperate with you. Lalong nagulat si Amara. Paano siya hindi? Akala niya ay kakaiba ang babaeng nasa harapan niya. Dumating lang, nagpakilala ng mga pangalan, nagtanong tungkol sa personal na relasyon ni Amara at Steven, pagkatapos ay sinabi na gusto nilang magtrabaho ng magkasama. Magtulungan sa ano? What do you mean? I never knew you at all. Bakit bigla mo na lang akong niyayaya na magtrabaho? Never mind, for now, it's not too important to discuss everything in detail, or have I had much time to discuss it with you? I was just wondering if you would cooperate with me. So what do you offer if I say yes? Tanong ulit ni Amara habang nakasandal kay Ivana. Isang kalayaan. I will guarantee your freedom. If you say yes, sooner or later makakalabas ka sa kulungang ito. At ako na ang bahala sa lahat. Hindi ba't napaka-tempting na offer? Hindi ka nagbibiro na ililibre mo ako. Halos hindi makapagsalita si Amara nang marinig ang mapanuksong alok ni Ivana na magpapalaya sa kanya mula sa isinumpang kulungan na iyon. Ilang araw pa lang siyang nakakulong pero pakiramdam niya ay nasa impyerno na siya. Hindi naman ako nagbibiro. Paano pa ako magdadalawang isip na sumama eto at hinahanap ka para biro lang? Hindi ako ganoong klase ng tao. Marami pa akong oras na magagamit para gumawa ng isang bagay na mas produktibo kaysa makipagbiroan sa isang estranghero na tulad mo. Lalong napangiti si Amara nang makita ang katapatan sa mga mata ni Ivana. Fine, and how are you going to do it later? I'm also sure that you gave me this freedom for a reason too. You must want something from me, right? Ay ibig sabihin, dapat marami kang kondisyon, dapat may gawin man lang ako para sa iyo bilang pasasalamat. Ngumiti si Anika sa katumango. Tulad ng tanong ko sa iyo kanina na hanggang ngayon ay hindi mo pa rin sinasagot, ano ang relasyon niyo ni Steven? Tungkol kay Steven, kilalang kilala ko siya, at siya ang nagpadala sa akin sa lugar na ito na tinalikuran ng Diyos. Ano bang problema? Gusto mo ba siyang saktan? Gusto mo bang gumawa ako ng paraan para magdusa siya? Kung iyon ang gusto mo, saka mas gusto kong manatili na lang dito hanggang sa makalabas ako. Ngumiti si Ivana. Feeling ko sobrang katawa-tawa ang sinabi ni Amara. Walang paraan na sinadya niyang saktan si Steven. Your assumption is completely off the mark. Totoong gusto kong saktan mo ang isang tao o pahirapan ang isang tao para sa bagay na iyon bago ko igarantya ang iyong kalayaan. Ngunit ang taong iyon ay hindi si Steven, kundi ang asawa ni Steven na nagngangalang Camila. Siya ang pangunahing target ko ngayon. Napangiti ng malawak si Amara, pakiramdam na nagiging interesante ang pag-uusap na ito. Maglalaro siya ng isang laro na magpapasaya sa kanya pagkatapos niyang pigilan ang sarili. What a coincidence! Since a long time ago I also wanted to make that woman feel miserable for the rest of her life. It means now you have come to the right person. Only I have the passion to make her life feel like hell. Panipi. Hindi inaasahan ni Ivana na ito ang gustong gawin ni Amara. Hinala rin niya na ang dahilan ni Amara sa likod ng kulungang ito ay hindi malayo sa negosyo ni Camila. A very pleasant thing, isn't it? Then, just wait until I take care of things. Maya-maya ay makalaya ka na sa kulungang ito. Agreed. A very nice deal to make. At ang dami mong alam tungkol kay Steven pati na rin sa babaeng iyon. Tanong ni Emla na gustong malaman pa ang tungkol sa kanya, lalo na ang relasyon nila ni Steven. I'll never know another person's entire life unless I become a part of him. That's my goal at this point. I want to get rid of his wife. Tsaka hindi rin pumayag ang mga magulang ni Steven sa kasal ni Steven. Gusto lang nila ako at ayoko ng babaeng yun. Napangiti ulit si Amara sa bagong sorpresa. Kung gayon ang laro ay magiging mas kapana-panabik. Hindi mo ba alam na may anak talaga si Steven sa babaeng nagngangalang Camila noon pa?